All Saints Day at All Souls Day, parehong pinagdiriwang natin sa buwan ng November 1 at November 2. Siyempre nung bata pa tayo naguguluhan tayo, bakit nga ba All Saints Day at All Souls Day? Anong araw ba kami pupunta? Something confusion sa ating mga iniisip kasi 'di ba? Basta ang maikling paliwanag dyan, ang lahat ng mga yumao nating mga departed na loved ones ay mga santo na. Kasi yun yung ating pagkakaunawa dito, na lahat sila ay nasa langit na, kapiling ating Panginoong Kristo. Yan ang aking i-share dito sa aking My Love in Motion, sa aking Journal in Motions, dito sa aking Alexander YouTube channel. Let me share to you yung aking nakalakihan na yung preparation ko pagdating ng mga buwan ng Oktubre pa lang. Excited na ako sa pagdating ng November 1 kasi yun nga yung nakasanayan ko, kaya i-share ko sa inyo. Noon nasimulan ko ang ganitong kalakaran ng paglilinis, pagprepara para sa mga mahal natin sa buhay na mga yumao na. Nasimulan ko ito nung ako'y musmus pa, nung mga 6 or 7 years old. Grade 1 pa lang ako noon sa Francisco Benitez Elementary School. Kasi di ba nung panahon sanay na may sundo tayo pag uuwi tayo ng eskwelahan. Nagkataon nga na shortened yung pinaikling oras ng ating pag-aaral. Imbis na 12 ng tanghali kami uuwi, shortened nga, mga 10, pinauwi na kami noon. Hindi ko alam kung anong may okasyon yung bakit kami pinauwi ng maaga. Kaya napag-isipan namin ng pinsan kong si Eddie na pumunta ng sementeryo. Na tinry lang namin na mayroong nakalagay na Sangandaang Paho na jeep papunta nga dito sa sementeryo sa Sangandaan. And the rest is history. Na nandun na nga kami, nakapunta na nga kami dun. Siyempre, first time namin pumunta ng sementeryo nang kami lang na walang kasamang mga nakatatanda sa amin. Kaya ang ginawa ko, hinawan ko yung mga bagay na mga basura o yung mga nakapaligid na marurumi. Kaya ayun, siyempre noon tagalinis pa lang kami. Yung mga tito ko at mga tita ko, yung mga naglilinis o nagpipintura. Nakatingin lang, umaagapay o yung bang tiga-abot ng mga bagay-bagay, ng mga brush, pintura, yung mga skoba. Kasi ganun talaga pag public cemetery, lilinisin mo. Kasi nga, walang caretaker. Kaya taon-taon, October pa lang, pumupunta na ako dito para hawaanin ang mga damo at yung mga basura ng nagdaang buong taon. Kasi di ba ganun yung trabaho ng mga caretaker, linisin ang kanilang mga naatang sa kanilang mga puntod. Pero kami, nakagawian ko nga na ako na lang. Kaya taon-taon, nakalakihan ko na magpunta dito katulad ng ginagawa ko ngayon. Kasi nung umuulan pa lang, pumunta na ako dito para magwalis-walis. Kasi nga, para malinis na pagka panahon na ng pagpipintura ko, katulad ng ginagawa ko ngayon. Yun yung ma-share ko sa inyo na nakalakihan ko. Kaya nga minsan nalulungkot ako kasi syempre dito sa puntod na ito, nandito na yung tito ko, tita ko, syempre ang aking mahal na ina, lola, lolo, lahat sila nandito na. Kaya wala na akong makakatuwang na naglilinis. Hindi ko nga alam paano kung ako na yung pumanaw. Sino na yung maglilinis dito? Sino na yung magka-caretaker? Wala na akong mapapagpasahan ng bato ng brilyante ng Encantadia. Kaya, syempre, wag muna nating isipin yun kasi matagal-tagal pa yun. Kaya, eto, I enjoy doing this kahit ang tagal-tagal na ng panahon, dekada na nakasanayan ko na siya. Very thankful naman ako kasi nga nakasanayan ko to together with my tita, Remedios Tagandan.
na siyang nagmulat sa akin nga ng pag-caretaker ng aming sementeryo, yung puntod namin dito sa sementeryo sa Sangandaan Cemetery. Very thankful din ako. Siyempre lahat naman tayo merong childhood memories na ba tayo excited ng November 1? Kasi nga, di ba, dati palakihan pa ng kandila, pagdating natin dito, at tayong matunaw ito at ipunin. Kasi nga, di ba, nabebenta siya noong araw. Tapos syempre, no, kabataan natin, makikita natin iba nilalagyan ng bato dun sa pinakaloob ng kandila para mabigat o pagtitimbangin. Kaya syempre, no, nahuli naman sila ng mga pinagbebentahan ng kandila kasi nga tinitibag ng pinong-pino yung mga kandila para nga matimbang ng tama. Kaya, di ba, no, lahat ng mga okasyon, masaya man ito, mapamalungkot, meron tayong mga istoryang na ibabahagi sa buhay natin. Ito yung isa sa pinaka masaya at gandang pagpeprepara ko pagsapit nga ng All Saints Day at All Souls Day. Kaya kung kayo, may ganito ding mga nakalakihan, di ba? Ang sarap-sarap balikan. Ang sarap-sarap gawin habang nabubuhay tayo, gawin na lang natin yung magpapasaya sa atin. Kasi isa rin tong mga magandang bagay na naitulong natin sa ating mga sarili, sa ating mga mahal sa buhay, na hindi natin sila nakakalimutan. Kasi nga, di ba, sabi nga, gone but not forgotten. Oo, hindi natin sila nalilimutan kasi ang pinakamasakit na bagay na magagawa natin sa ating mga mahal sa buhay, yung malimutan natin sila di ba? Kaya sa panahon ng mga ganitong pangyayari sa ating buhay, alalahanin natin sila. Kasi ito yung nagko-connect pa natin, yung nagko-connect sa atin, sa kanila, sa kabilang buhay. Na ipapakita natin dito, na i-express pa rin natin yung mga bagay na tinatawag nating pagmamahal sa ating mga departed loved ones. Kaya kayo sa ating mga mahal sa buhay, di ba sabi nga natin, habang nabubuhay tayo, ipakita na natin mga pagmamahal. Kaya pag tayo ay lumisan na dito, ito yung isa sa mga nakasanayan ko nga na ipakita sa kanila na mahal ko pa rin sila. Kasi diba sa buhay naman natin ito may mga bagay tayong hindi natin na ipakita, hindi natin na ipadama. Kasi hindi naman talaga tayo showy Hindi tayo yung marunong magpakita ng mga tunay na natin nararamdaman. Pero I'm sure, sabi nga natin, nakikita pa rin nila tayo. Nararamdaman ko pa rin na nandito sila sa ating paligid. Kasi nga, sa bawat pagmamahal, nagkukonek ang ating mga puso. Kahit sila nga ay lumisan na sa mundong ibabaw. At ipapakita pa rin natin na sa maliit na bagay na inaayos natin ang kanilang himlayan dahil ito ay isa sa pagpapakita natin na malugod natin silang ipinagdarasal sa kung saan man sila naroon ngayon. Kasi kailangan din natin silang ipagdasal. Kailangan din natin humingi sa kanila din ng guidance. Kasi gano'n naman ang mundo umiikot lang dito sa panalangin. Ipanalangin natin na sila ay mapanuto na sa piling ng ating poong may kapal na sa atin ay naglalang. Hingi natin ang kapatawaran ang kanilang mga kasalanan na nagawa nung sila'y nabubuhay pa. At tayo din ay panalangin nila para lumakas pa rin tayo sa pakikipaglaban sa mundong ibabaw. Kaya, ayan ang aking kwentong undas. Kaya ngayong undas, ipanalangin natin sila at ipapanalangin din nila tayo para tayo ay maging mapanuto dito sa mundong ating ginagalawan. O ayan, wala na naman akong yaman na sa inyo na ibigay, pero kahit papaano meron tayong napagkwentuhan na kahit papaano ang buhay natin ay gumaang-gaang dito sa mundong ibabaw. Let's pray our beloved loved ones this All Saints Day na marating na nila
at matagpuan ang kapayapaan sa ating poong may kapal. Thank you for watching.